Okay guys, hello. Dito na naman si Vince. May gagawin kaming GL Mercedes. So tuturuan ko tong kasama kong Bengali na mag-computer para bago kami umalis matuto naman kahit na may share ko yung konting kaalaman ko kahit konti lang. So tuturo ko sa kanya kung paano gumamit at kahit na hindi siya marunong magbasa, tuturuan ko lang para may familiarize sila kung paano gumamit ng computer. Ito yung pala yung unit guys, papakita ko sa inyo yan. Yan. Mercedes na V8. Yan. Ayan. Ito ang loob niyan, yan. Yan. Tuturo ko sa kanya kung paano makita yung mga data, paano malaman kung sira yung sensor. So we start. Yan. Papakita ko sa kanya kung ano para at least matuto naman siya. Hindi yung umaasa lang siya sa pabasa sa akin, pabasa. So itong problema nga pala nito is tumataas yung fan niya. So pero hindi naman siya nag-overheat, parang nag-high speed lang siya. So baka may problema siya sa, hindi ko alam baka may problema siya sa high pressure switch or sa kanyang temperature sensor. Hindi siya nagre-reading ng maayos kaya tumataas siya, or kailangan bang i-reset ang control unit nito. So titingnan natin guys kung anong gagawin natin para malaman natin. So ito ang unit. Yan. So thank you guys sa panonood, and titingnan natin. Ito, titingnan natin kung ano yung fault niya. So ang ginawa, wala siyang fault sa engine, wala siyang fault sa transmission, wala siyang fault sa ano. So meron siyang fault sa parking, sa signal, sa seat heating, tapos sa air conditioning kasi umaandar yung fan So dapat i-off natin to. Off natin yan. So see? Wala siyang sinasabi na may sira sa ito. Nasabi niyo, sensor coolant level malfunction, the fluid level is too low, the sensor of the engine hood, kasi nakabukas yan kanina so brake clamp faulty, sensor for coolant level is too low, sensor, so naka-stored siya, so naka-stored. So tatry natin, muna natin na burahin yan kung mabubura siya. So far so good, wala siyang fault. So fault scan natin ulit kung meron siyang lalabas kasi naka-stored siya kanina. So scan natin yan. So wala siyang fault. So punta tayo ng control unit. Sa drive tayo, tingnan natin sa live data. Tingnan natin yung live data niya yan. So titingnan natin yung engine output nito. Yan. Input natin. Tapos tingnan natin yung yung mga test value ng sensor. So panda rin natin, subukan natin. So
dito tayo sa ah, hanapin natin. So yan lang guys, hanapin nyo lang dito. Makikita nyo yan dito kasi mahaba yung ano yung video so to trouble code natin, basa natin ulit. So wala siyang fault talaga. So hindi tayo pwedeng mag-active test kasi nasa active test na tayo. Yan. So live data lang tayo. Smooth engine, tingnan natin. So engine load, gumagana naman siya. So itong fault counter, makikita natin dito kung may mga misfire ba siya o wala. So 0 naman siya, 0. So titingnan natin sa boost pressure. Ayan, and temperature, coolant temperature niya is nasa 81. Dito nasa 90. So yung temperature dito is 90. Dito sa computer is 82. So may problema nga siya sa temperature sensor, no? Kasi 83 dito. Diyan sa dashboard is na estimated ko mga nasa 90. May more or less mga 85. Tingnan nyo. Yan more or less mga 80, 90, 100, 120. Sakto naman siya siguro. Sakto naman siya, sakto. Sakto yung temperature niya. So so tama yung reading niyan, 86. So titingnan natin mamaya pag nag high speed yung fan, titingnan natin kung ano pa yung mga temperature na lalabas na mali dyan mamaya. So abang-abang lang kayo guys, and hopefully nakatulong to sa inyo tong scanner na to, kung paano gamitin, maghanap ng ng kanyang fault. Kung wala siyang fault, punta kayo dito sa data. Yan, dito kayo sa data, titingnan yan. So yun lang guys, and thanks for watching and subscribe.